umaga mga kababayan. Hindi hadlang ang distansya pagdating sa pagtulong. Kaya mula iba't ibang lugar, tunghayan natin ang iba't ibang pagkilos na naglalayong maghatid ng pag-asa sa kapwa. Aming ibabahagi sa inyo ang mga kwentong ito na kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Ito ang MCGI Cares. Sa Tagum City at sa lalawigan ng Isabela, isinagawa ang isang medical mission na naglalayong maghatid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Kabilang dito ang konsultasyon sa mga doktor, pagsusuri sa mata, serbisyong dental at pamamahagi ng libreng gamot. Ngunit higit pa sa mga serbisyong ito, ang misyon ay nakatuon sa pagbibigay ng pag-asa at malasakit sa bawat individual. Kahirapan ngayon na mas okay nga na mga libre. Ang amo-amang gungguan kay ang financial, wala may kagasto sa doktor. Kuan ba yun mo kay tamang-tama lang ba sa pamilya? Sobrang yun na nakatulong. Para sa kuha, sapat na at higit pa. Kay kuhaan man, syempre, 800 ba ang paibot kag ngipuno sa kanang mga private or sa asa dila nga paimtananan. So, dako gyud siyang tabang. Siyempre po, masaya dahil hindi ko po ini-expect na may relihiyon pala ng mga ganito. Kusa na tumutulong sa kapwa po. Wala ka pong masabi, halos lahat binigay ng mga MCGI po. Kagaya namin na walang pera na ipaano sa mata namin, is masaya po kami na may ganito po. Salamat Lord kay nadungog jud among mga pagampo kay sa kuan lang dan sa doktor wala na. Una salamat jud kay ko sa Ginoo ug sa inyo ha. Isang napakalaking karangalan na maging parte ng ating event, lalo-lalo na yung pagtulong sa ating kapwa. Hindi naman lagi-lagi tayong may pagkakataon na makatulong. So, napakalaking opportunity para sa amin na mga health workers na makaganap ng ganitong tungkulin, makatulong sa ating kapwa, makatulong sa ating mga indigent na mga kababayan. Salamat sa Diyos dahil mayroong ganitong pagkakataon para sa amin. Siyempre masaya. Bakit po? Oo, para meron ding matutulungan ng mga tao, ganun. Tapos siyempre ako din pagka na dito siyempre maganda na rin yun. Dahil para mabunutan ng ipin, ganyan. Pag pupunta ka sa ibang ospital, siyempre magbabayad ka, dito libre naman. Magandang tulong na rin yun. Napakahalaga po talaga nito, lalo sa mga kababayan natin na kapos talaga or wala talaga po. Sa panahon din ngayon na sobrang taas ng bilihin, ng mga gas, napakalaking bagay ito na nakakatulong din, nakakabawas sa gastusin kasi sa mga private practice, usually around 800 to 1,000 pesos, napakalaking bawas na yun, lalo't pag may nararamdaman din sila. Actually, masaya po talaga na nakakapaglingkod tayo. Lalo't yun naman yung isa sa reason kung bakit tayo nag-doktor din is para makatulong.
Kaya nga nung tinawag ako ni Neil na mag-medmission kahit kakarating ko lang sa biyahe, sabi ko, sige, go lang. Sa Hong Kong, maraming overseas Filipino workers ang nahaharap sa hamon ng kakulangan ng oras at pagkakataon upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Dahil sa demanding na trabaho, ang simpleng pagpapatingin sa doktor ay kadalasang napagpapaliban. Kaya bilang tugon, isinagawa ang isang medical mission para sa kanila upang iparamdam sa ating mga OFW na sila ay pinahahalagahan at hindi nakakalimutan. Milyong salamat sa Diyos at nagdatingan sila rito. Napakalaking bagay, tulong, lalo na sa akin, na talaga lang na kumbaga sa naibsan ng konti yung aking pananakit sa aking liver dahil sa kanilang mga paliwanag, maayos. Napakaayos silang kausap. Napapakabait, napapakabuti mga doktor. Ay, napakaganda po talaga po may pag-ibig. Kasi yung mga yung gusto mong lahat na itanong, maipapaliwanag nila sa iyo ng maigi. Hindi tulad nung di ba, yung dito kang magpapating sa mga doktor dito, di ba? Yung communication, napakahirap talaga. Pero pagka sa sariling yung dito sa MCGI, maintindihan mo talaga at maipapaliwanag sa iyo ng maayos. Groceries, tapos yung sa sugar nga po, tapos yung sa ECG. Ito, nakakatuwa. May grocery po. First time ko po to pero nakaka-glad kasi tumutulong kayo sa amin. Yun, thank you. Kasi marami po kasi dito na matatagal na rin. Yung iba matatanda na. Yung oras ng trabaho, tsaka yung day off, minsan wala sila. Imbis na ilalabas nila, ida-day off nila, i-OT nila, babayaran yun ng employer. So, wala na silang time sa mga medical na ganan. Buti, meron kayong ganito. So, may pagkakataon sila kung in case na gusto nilang magpa-check up. Salamat po sa Diyos at salamat po sa lahat po ng nag-organize po ng medical na mission na po ito galing po sa church. Maraming salamat po. Masaya po ako ngayon, Brad, kasi po, hindi po kasi lahat ng mga kapatid kayang magpa-check up po sa ibang, dito po sa labas. Kasi lahat po may mga pasanin, kaya yung iba na gusto nilang magpa-check up, tinitiis na lang nila. Dahil para po mapunan yung pangangailangan ng pamilya nila sa iba, kahit nahirapan na, meron nang iniinda. Kaya, salamat po talaga sa Diyos dahil naisip po ito ni Kuya na bigyan po ng pansin yung mga kapatid dito sa ibang bansa na tinitipid po nila yung sarili nila. Tapos tinitiis nila kaya malimit po dito. Talagang malala na po yung sakit pag nagpa-check up na po sila. Kaya sobrang laki po pasalamat dahil napabilang po tayo dito sa loob ng iglesia na totoong may malasakit sa mga kapatid. Inaalala, hindi lang po yung sa kaluluwa, pati po sa
sa ating pangangatawan. Kaya ginap po namin itong opportunity na to dahil minsan lang po makalabas ng ganito po, 3 ang araw ng day off. Yung mga kapatid, makikita mo, masayang-masaya, tulong-tulong. Talagang nababasa talaga sa kapatiran. Yung salita at aral ng Diyos na pinipilit na maganap yung tungkulin sa bawat isa sama-sama. Salamat po talaga sa Diyos. Sa Kuala Lumpur sa Malaysia naman ay isang araw ng pag-asa ang inalay para sa ating mga kababayan. Marami sa mga dumating ay unang beses lang nakaranas ng libreng medical mission. Isang simpleng pagkakataon, ngunit punong-puno ng kahulugan. At sa kanilang mga ngiti at pasasalamat, nabubuo ang isang kwento ng pag-aaruga na hindi nila malilimutan. Sa OFW, kahit nasabihin mo, OFW yan, maraming pera, maraming trabaho. Pero yun talagang, ang hirap. Minsan man, alas 3 ng madaling araw, talagang nananakit yung kamay mo. Talagang nagigising ka kahit na yung sarap ng tulog mo dahil sa sobrang sakit, magigising ka. Sabik ka na makakita ng ibang mga kababayan. Tapos naririnig mo, marami rin silang iniinda. Tapos nagpapasalamat sila at mayroong ganitong program. Talagang, kumbagay, pwede nang ipadala sa Pinas yung masisibo di. Sabi ko nga, majority dito sa grupo na to is Christian. Pero pagdating ko talaga, yung ngiti nila, yung approach nila, talagang nandoon. Sabi ko, ay, katulad kanina, ako lang yung nakatundo. Ay, sabi ko, parang mali ata yung pinasukan ko. So, sabi niya, upo ka dito, ma'am. Dito po. Tapos bigay kagad sila ng tubig, ng tinapay. Sabi ko, wow, ganito pala. Sabi ko, thank you naman. Sabi ko, may ganito pala rito. Sa totoo lang, ma'am, this is my first time. So parang, tapos nakikita ko pa sa screen na, alam, hindi lang pala dito sa Malaysia, pero sa buong Pilipinas, sa mga Benguet. Sabi ko, ang galing. Sabi ko, ang galing. Kasi kahit na anong hirap sa buhay, meron pong Kuya Daniel at merong mga tao na kahit na sabihin mo, hindi, kanina pagpasok ko talaga, kala ko, mali ba ito napuntahan ko? Para bang overwhelming. Nandito pala ako sa talagang, yung pakiramdam mo na, i-welcome ka. Thank you po talaga. Sana po marami kayong matulungan na hindi lang kaming nasa Malaysia. Sana po marami pa na matulungan. At sana po hindi lang po itong taon. At marami pang dekada kayong matulungan. Salamat po, Kuya Daniel. Naiiyak ako kasi bibihira yung magkaroon ng ganito. At saka talagang discrimination, talagang walang-wala. Welcome na welcome po ang lahat. Yun lang po, salamat. About medical, mahal kaya malaking tulong talaga na may ganitong programa na free medical mission. Mahirap po kasi malayo sa pamilya, dapat magpapadala ka kasi may pamilya ka sa Pilipinas, kagaya ko, may 2 anak ako tapos single parent pa ako. So, mahirap talaga maging isang OFW.
Nagpapasalamat po ako sa Diyos na ginamit niya yung MCGI para sa ganitong programa. At ito ay malaking tulong po sa aming mga, katulad naming mga OFW. Kagaya sa amin mga OFW, no, marami kasi kaming nararamdaman na, so kailangan namin nung ma-check up sa katawan namin. Kasi sa trabaho namin, yung gano'n, so kailangan namin, masakit ang ulo namin, pero kakayanin para sa family. God is good kasi wala siyang pinipili. Lahat matutulungan para sa atin, para sa ikakabuti sa katawan natin. Talagang sobrang happy ko, nararamdaman ko yun na walang nag-ano sa akin, na walang nag-discommit sa akin na ganito ako ngayon na pumasok dito. Sa entrance pa lang, nag-ano na sila, mabait sila nag-entertain hanggang sa pagpupo, hanggang sa pag-akyat. So, wala silang lahat okay. MCGI group is okay. Kuya Daniel Rason, at ipapabot ko po ang taos-pusong pasasalamat sa iyong sa ginawa mong ganito na makatulong sa lahat. Sa aming lahat, sa mga tao, hindi lang sa mga Pilipino, pero may natulungan ka pa rin sa ibang mga lahi. So, thank you. Ang prinsipyo, gagawa tayo ng mabuti sa lahat. Kaya yung mabuting kalooban, minamantini yun. Mabuting kalooban, lalong-lalo na sa kapatid. Pero dapat mabuti ang kalooban natin kahit na kanino pa, mga kapatid. Bago tayo magtapos, iiwan namin sa inyo ang isang katwiran mula sa banal na kasulatan. Tayo kung minsan ay nakakaramdam ng panghihinayang. Pero alam niyo ba na may isang bagay na hindi natin dapat pinanghihinayangang gawin? Kung ano yan, alamin natin ayon sa Biblia. Lahat ng gawang ginagawa natin sa kapwa, babalik ang kabutihan sa atin. Kaya huwag kayong manghihinayang gumawa ng mabuti. Ang Diyos ang gaganti sa atin ng mas maraming ganti. Pakinggan nyo sa 6:7 ng Efeso. Maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang napag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Ayon, mapapag-alaman ng wika na alinmang mabuting bagay na gawin ng bawat isa. Ano man yung ginawa nating mabuti, gayon din ang muling tatanggapin natin sa Panginoon. Merong bayad yan sa Diyos, kapatid. Huwag kayong magsasawang gumawa ng kabutihan. May bayad ang Diyos dyan sa bawat gawang mabuti. Kaya nga laging sinasabi ni kapatid na Daniel, ang paggawa ng mabuti hindi magbubunga ng masama. Bakit? Lahat ng gagawin nating mabuti, babayaran sa atin ng Diyos. Pakinggan nyo sa isang talata ng awit, ganito ang ating mababasa sa 62:12. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Tandaan nyo, ang ating panuntunan sa buhay, ang ating pag-asa palagi ang Diyos. Ang Diyos ang may sabi, hindi kita pababayaan. Ang Diyos ang may sabi, hindi kita papagkukulangin. Siya rin ang may sabi, babayaran niya. Lahat ng ginagawa nating mabuti, kung lahat ng ginagawa nating mabuti, babayaran ng Diyos. Ang Diyos kung magbayad, mahigit eh.
nais ninyong mapanood ang iba pang mga videos kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang issue ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong makikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos.